Ayun guys, nakabit na natin yung ating shock sa likod. Yan kung nakikita nyo. Yan na yung 400mm na kinabit natin. Diba? Sobrang ganda na. Yun, oh. And guys, abangan nyo yung video ko na paano ko sinimulan na i-upgrade to. After 3 days lang, in-upgrade na natin agad. Kasi may oras naman tayo. Tuwing may oras tayo, ina-upgrade natin yung ano. Kasi bago pa lang ako bumili ng XRM, bumili na ako ng mga accessories na ikakabit natin. Kahit hindi ko pa alam yung ano ng FI. Sobrang ganda talaga. Wow, shit. And guys, sobrang lakas ng hatak nito. Sobrang swabe yung takbo. Yung sagad natin dito is 130. Ang pinalitan pa lang natin dito is swing arm. Tawag dito. Underneath na siya. Tapalodo pinalitan na. Kaya ganyan na yung forma niya. Tapos yung shock pinalitan. Tapos yung manubela. Yan. Ang ganda. And guys, nakakabit na yung decals natin. Palit tayo ng shock ngayon. Ayan, 370mm na yung shock ko. In-upgrade ko na siya ng 400mm. Pero ang standard talaga natin is 310 to 320 yung original natin. Ayan na siya. Tinanggal ko yung cover. Yan yung ipapalit natin. Kung sakaling hindi magkasya, yung ano nito, kasi hindi talaga magkasya at hindi tugma kung makasakaling makabili kayo online, ang gagawin nyo lang, pwede nyo tanggalin to. Ito kung napapansin nyo, pwede nyo tanggalin at ipalit nyo para magkasya, para hindi siya luluwag. Ayan ang palit ko. Ito na yung 400mm, ito na yung 370mm. Yung stock ko doon is tinanggal ko yung original kasi pinalitan ko kasi nag underneath. Ayan yung underneath natin, oh. Diba? Sobrang ganda. Sobrang ganda ng hatak nito, guys. At ang kagandahan lang dito sa XRM FI is sobrang tipid sa gasolina. Diba? Ayan, nakikita nyo. Ayan, tinatanggal ko. Ito lang yung gamit ko. Dalawa lang. Kasi hindi pa ako nakabili. Bali, after 3 days pala, in-upgrade ko na siya. Agad. Brand new ko siya nakuha cash. Kaya, ayan ang ginawa ko. Nag-underneath siya. Ayan, kung nakikita nyo yung ilalim, yan yun. Kayang-kaya nyo to gawin, guys. Basta sundan nyo lang kung paano yung kinabit at paano nyo tinanggal. Para matuto po kayo. Ayun, abangan nyo mamaya pagkatapos kung sakaling hindi magkasya, ito lang gagawin nyo para mabilis. Tanggalin nyo yung nasa gitna para hindi kayo mahirapan. Paano tanggalin? Una to, ito. Tatanggalin nyo tong bilog na to sa gitna. Diba? Mabilis lang yan. At para mabilis mo ko, tanggalin nyo tong bilog sa gitna. Diba?
para hindi kayo mahirapan. Ganun po yung pagtanggal nito. Kung paano yung nakadikit doon sa kabila, yun din po yung sundin nyo. Kung saan nyo siya nakuha, doon nyo siya ibabalik para hindi kayo mahirapan. Nga pala guys, pag nagpalit kayo dito, tanggalin nyo lang yung bilog at huwag nyo papalitan yung goma. Yung bilog lang ang ililipat nyo kasi hindi siya magkasya kapag pinalit nyo sa taas. Yan. Ang pagtanggal nito, di ba dito siya nakakabit, idiin mo lang to, yan nang unang kunin mo yung sa gitna para hindi ka mahirapan. Okay. Tanggalin na natin yung shock. Natanggal na natin yung isa. Yan. Makikita nyo, isa na lang yung shock. Ayan yung nagamit natin. Diba, yan na yung pinagtatanggal ko. Nag-upgrade lang ako ng shock. Ayun, abangan nyo na lang guys. Enjoy for watching. Guys, kabit na natin yung shock sa likod. Hindi ako nakikita nyo. Yung shock na. Kabit ko na yung 400mm, 370. Tapos in-upgrade ko pa ulit ng 400mm para mas mataas. Diba ang standard na shock na dapat is original is 310 to 320. Yung standard niya. Ngayon, ikakabit ko is 400mm kasi yung pangalawang kabit ko is 370. Diba? Yun, abangan nyo na tapos kung ano magiging resulta nito. Maganda ba siya? O hahatak pa yung takbo niya. Diba? Hindi ako makabidyo na maayos guys kasi may kumakanta. Kaya maka-copyright tayo. Kinakabit na natin dito. Kasi makaano kasi may music at makita nyo tayo. 400mm na itong kinabit ko. Tinanggal ko na yung 370. Nag-upgrade lang ako na 330 para mas matibay. At malaki din siya at matibay yung shock niya. Dapat anuhan nyo ito lagi. Higpitan nyo yung pagkakabit. Kasi para, kasi delikado din. Diba, biroon nyo, dalawa lang itong gamit ko. Okay. Sa mga nagtatanong pala, GRP na yung shock ko. Okay, nakabit na natin yung 400mm. Ang ganda niya. Yun guys, ang ganda na. Nakabit na natin yung 400mm. Basta lagi nyo tatandaan kapag nagpalit kayo ng stock ng XRM, pag nag-upgrade kayo, maghanda na kayo ng pera kasi may mga part yan na hindi tutugma. Wala kang ibang choice kaya bibili ka. Yan. 3 days pa lang to sa akin. Ang dami ko nang binago dito. Yung swing arm is naka GRP na tayo. Shock natin ngayon is 400mm. Nag-upgrade ako noon 370 yung bago kong kabit kasi tinry ko kasi sumasayad siya kapag stock yung ginagamit mo kapag nag-underneath ka. Ayan o, kung nakikita nyo underneath yan. Kapag nag-underneath ka tapos stock yung shock mo, negative yun. Sasayad at sasayad yun lalo na pag may karga ka. Kaya may chance na papalit ka agad kapag nag-upgrade ka ng GRP swing arm. O kahit ano namang swing arm, basta plus 2 tong swing arm ko, hindi na ako ng plus 3. Huwag na kayo mag plus 3 kung mag-swing arm kayo kasi medyo mahirapan kayo at lalaki yung gastos nyo.
Ayan oh, sobrang ganda. Naka-underbone yung likod. 'Di ba kadalasan na nakikita nyo underbone is yung harap. Ngayon, ayan, ito yung harap ko. Yan, i-upgrade ko pa yung harap. Bali, papalitan ko to. Tataasan ko pa to. Yan. Pero yung manubela ko, nakapalit na din yan. Upgrade na rin yan. Basta kung may katanungan ka dyan, comment lang kayo sa comment section at masagot ko. Basta pag nag-upgrade kayo, paalala ko lang sa inyo, dapat may budget talaga kayo. Kasi pag nag-upgrade kayo, maraming papalitan. Ang kadena ko pala dito is nag-plastin po ako sa original niya. Pero original pa rin yung kadena. Nagdagdag lang ako ng plastin. Kasi plus 2 yung swing arm ko. 'Di ba? Basta marami kang papalitan. Kaya kailangan kapag pumalit ka ng kadena, dalawa yung bibilhin mo. Kasi wala kang mabibili ng 10 peraso yung ipa-plus mo. Diba kailangan mo dalawa agad yung bibilhin mo. Ayun yan, binili ko yan buo. Yung kadena na to, sa original naman to, nabili ko to buo talaga. Tapos tinanggal na lang, nag-plastin yung dinagdag sa original niya kapag na-plasto ka. Siguro kung na-plastri ka, nasa 15 o 13 yung idadagdag mo. Plus 13 o plus 15. Yan, gabi guys, sobrang ganda nito guys. Sobrang sulit. Abangan nyo po yung review ko sa XRM natin na in-upgrade. Kasi maraming tao na nagtatanong at nag-aalanganin na bumili ng XRM FI, di ba? Abangan nyo sa mga review ko